Magandang umaga po mga kabaka, mga ka-farmers na katulad ko pong farmers. Kung napapansin niyo po na mayroon po akong ginawang space sa gitna tapos may hose po na nilagay ko po sa aming tanim na giant napier. Tapos nung napapansin niyo po hindi na po masyadong umuulan po sa aming lugar. Nakaka-survive po pa din po ang aking napier grass kasi mayroon pa akong automatic machine na pinapaandar ko po sa aking mga taniman. Kung napapansin nyo po, inaararo ko po itong gitna ng aking napier para mapulverize po itong aking mga taniman sa aking tanim na napier para po gumanda po ang tanim na to, ang aking mga tanim na mga damo. Kasi kung napapansin nyo po, na harvestan ko na po ito ng 2 weeks na po. 2 weeks pa lang po ito, mahaba na kaagad. Ang bilis lang pong humaba itong napier grass. Bali ang secret ko po dito, maglagay po kayo ng abono na once a month or twice a month po. Maglagay po kayo ng triple 14 or complete fertilizer. Maganda po yan sa ating halaman or yung mga tae po ng ating mga baka, or may kanding po kayo or tawag nito, yung tae ng manok. Mas maganda pong iabono sa ating mga damo. At yung mga iba pong tumutubong damo, tanggalin nyo na din po. Tanggalin nyo para hindi po nakikiagaw sa abono ng ating mga tanim na napier grass. At kung ang tawag nito, kung may nakikita po kayong mga damo, tanggalin nyo na po yung mga kahoy na nakikiagaw sa halaman. Tanggalin niya din po yung mga damo, yung kahoy. Nasayang po yung abono natin. Bali 1 hektarya po itong taniman natin ng napier grass. Kaya po ng 5 baka or 10 sa 2 buwan. Hindi po maubos. Bali 30,000 na kilo ng napier grass yung na-harvest po natin. 30,000 hindi po kayang ubusin ng 2 buwan or 3 buwan sa 5 baka lang po ninyo. Maraming salamat po.